sa Exorcism Center mga noong November 8. So, hindi ko po talaga inaasahan na mayroon po talagang yung may grave operation po sa akin kasi for 2 years nagro-rosary po ako. Nung pag-sign of the cross niya sa akin, Father, talagang iba yung pakiramdam ko. Talagang yung gumaan yung ko, yung ulo ko na hindi ko talaga yung hindi ko makontrol. Tapos nung umikit po yung mata ko, nakita ko po yung mukha ni Lord Jesus Christ na nasa cross na puno ng dugo. Tapos ang pinagtataka ko, Father, ang pinagtataka ko, Father, kasi nag-flash din yung laking ulo ng ahas na pula yung mata. Dalawa yung nagpakita sa... Dalawa yun. Hindi na nakatago. Hindi na talaga nakatago. Tapos, conscious naman po ako, Father. Pero yung yung pagsasalita ko, Hindi mo mapigilan. hindi ko talaga mapigilan. At sa pagkakataong ito, may tampo po akong video sa inyo. Nung isang araw kasi, habang si Father Darwin nagsagawa ng misa, biglang may sumigaw. At yung sigaw niya, nakapabulabog ng maraming nagsisimba, sobrang lakas. Ano kayang dahilan kung ba't siya biglang sumigaw ng ganun kalakas sa kalagitnaan ng misa? Alamin natin ang katotohanan. Hello mga kapatid, magandang araw po. Kasama ko ating kapatid, galing pa ito sa Saudi. At ngayon bumibisita sa atin at magsalaysay sa kanyang healing, conversion, and deliverance moment, no? Dahil hindi po basta-basta ang naranasan niya. Grabe yung mga nangyari. Hindi inaasahan, brother. Opo, Pero before that, magpakilala muna si Brother Salsam sa ating lahat. Bro, bigyan niyo sila ng historical background, personal biography mo. Unang sa lahat, magandang umaga o magandang gabi or magandang hapon sa mga followers ni Father Darwin. Pasensya na po at ganito po yung boses ko, Father, dahil alam mo naman yung struggle ko at the very beginning. Yes. Ako po si Selsam Bungkawil, taga Naawan, Misamis Oriental po ako. So, dumating po ako dito sa Exorcism Center mga noong November 8. So, ngayon, ang purpose ko lang is may sinamahan po akong curious po siya mag-Catholic. So, ayun, nung time na may, after the catechism, so, may diagnostic deliverance. So, nag-ano din ako kasi hindi ko po talaga inaasahan na mayroon po talagang yung may grave operation po sa akin kasi for 2 years nagro-rosary po ako morning, tapos pagising, and then pag gabi, tapos nag-prayer ako, tapos may pa ako, Father, may yun sa Chaplet of Divine Mercy. So yung inano na ako ng si Brother Eugene, siya po yung deliverance minister ko. Nung pag-sign of the cross niya sa akin, Father, talagang iba yung pakiramdam ko. Talagang yung gumaan yung ko, yung ulo ko na hindi ko talaga yung hindi ko makontrol. Tapos nung umikit po yung mata ko, nakita ko po yung mukha ni Lord Jesus Christ na nasa cross na puno ng dugo. Tapos ang pinagtataka ko, Father, ang pinagtataka ko, Father, kasi nag-flash din yung laking ulo ng ahas na pula yung mata. Dalawa yung nagpakita sa hindi ko talaga first time ko yung tapos after nun, nung nag-sign up na ko, tapos may pinapabasa sa akin. So sa mga gusto pong ma-experience din po yan kung pumunta kayo dito sa
St. Michael dito So, po sa sinamahan niyo yung kaibigan mo. Opo, sinamahan ko lang po siya na na So, wala kang plano, walang part hindi mo na akalain na ganun yung reaction. hindi ko talaga kasi sa isip ko na parang alam mo yung I'm living in a holy yung ganun kasi nga talagang binago ko talaga yung buhay ko after yung mga past struggle ko. So yun, tapos may pinabasa sa akin na mga list of yung mga scenes, mga tapos may dalawang doon, hindi ko lang mention father. May dalawa doon na hindi ko maintindihan, marunong naman ako magbasa ng English, hindi ko talaga mabasa na talagang parang may pumipigil sa ko sa Dila mo. sa dila ko. So ayun, sabi ko, ba't ang hirap nito na Tapos nung nilagyan ako ng holy water ng ng deliverance minister ko si Brother Eugene na smooth na. So ayun, ni-refer niya ako sa iyo kasi nung time na sabi niya iano na lang kay for further diagnostic deliverance. Pero hindi ka sumigaw doon. Hindi pa. Wala pa yung sigaw-sigaw nun. Wala pa talaga. Nung time na ikaw na kasi iba yung mo talaga kasi doon sa kanya is more on Deliverance lang yun. Oo, deliverance lang sa Solid parang diagnostic exorcism. initial Initial. initial na Tapos Pero nakita mo si Kristo? nakita ko talaga Wala mata? yung mukha talaga Kristo, yung makikita natin sa palabas natin, gumanon siya sa cross, tapos talagang puno ng dugo. Pero, puno ng dugo. tapos nagpa-flash yung laki ng mukha ng ahas na pulang-pula. Mata ng ahas ang pula. Mata ng ahas. Yung mata ng ahas During ang pula. deliverance lang ito. During deliverance ng kay Brother Eugene, yung first na diagnostic deliverance sa mga deliverance minister. So, nung sa'yo, ayun. Hindi na nakatago. Hindi na talaga nakatago. Tapos, conscious naman po ako, Father. Pero yung yung pagsasalita ko, Hindi mo mapigilan. hindi ko talaga mapigilan. Yung pagsigaw mo. Pagsigaw ko, Sa harap ng maraming tao. yun nga talaga, pinipigilan ko talaga, Father, kasi ayaw kong alam mo yung may mga baguhan, tapos yung magsigaw, tapos baka hindi ma-concentrate, o ganun. Tapos, hindi mo naman sinadya yun. hindi po, kasi nga, talagang struggle talaga yung ko, kahit pinipigilan ko, gumaganon yung ko dito. Kung mag-umpisa yan sa mga ganun. Tapos ngayon, magsalita ako, maririnig ko, Magsasalita ka ng ibang lingwahe, ibang lingwahe talaga na hindi ko alam na, hindi naman din Arabic, hindi naman Tapos, di ba yung first na natin, wala pa, hindi pa siya mag-English. Hindi pa siguro Tapos, yung pinaapano yung pangalan niya, hindi pa rin. Pero, ang sa akin, inano ko talaga na, bakit ako talo? Nanalo na tayo Nanalo na tayo sa demonyo Kasi, the moment na is in-offer ni Lord Jesus Christ, yung niya sa cross, nanalo na tayo. Ang sa atin lang, kung weak lang talaga yung pananampalataya natin, talagang madadala talaga tayo. Tapos, yun, sinurrender ko lahat. Kasi Bro, ano yung history mo? May occult ka ba na mga magulang, mga ninuno, na may anting-antingan? Ayun yung tinanong ko sa side ng papa ko at side ng mama ko, mayroon. Pero hindi ko po siya kung anong generation po yun. Pero anong nalalaman mo? Ano ba yung kanilang kapangyarihan? Bilang occult practitioner, manggagamot ba sila? Mababarang? Isa na po yun. May manggagamot? Hindi ko lang po sure kung kasi yung lolo at lola ko mga religious naman sila, religyoso naman sila, at saka yung sa side ni papa, sa side ni mama. So,
Pero may maano ako na kwento ko na Kwento na. yung may mga alam mo yung may mga anting-anting, mostly talaga yung may mga Yun. anting-anting. Oo, tapos Hindi matabla ng bala. hindi tumatabla ng bala, tapos Yung yung tagulilong, hindi makikita. Meron yung tumatayo daw sa yung pumapatong daw sa dahon ng yung mga ilaga daw, yung mga ganon. Oo. pumapatong sa dahon ng Lang saging. saging o ganon. Oo. Yung mga Grabe, no? yung mga So, ginamit hindi nabali yung dahon ng saging. Paluwa ng saging, no? Hindi yun ang- nabali. Hindi siguro kasi pumapatong eh. so yun. Grabe, no? Tapos ako rin, yung papa ko, yung mama ko, lumapit din sa sa ambularyo. Tapos Laging lumapit sa ako albularyo. rin, may instance na lumapit sa ambularyo. Tapos ako rin, lumapit din ako sa sa ambularyo. Kaya nung second day si Father Salon, Yung Father Salon, siya po yung itong chief exorcist dito sa diocese oo, of Albularyo. siya po yung Nag-exercise. nag-exercise sa akin, tapos nag-anoint na rin, tapos nagsabi niya, ito para sa lahat ha, yung Spirit of the Cohen at saka Spirit of the Glass, huwag niyo pong advice ko sa inyo sa mga bata, huwag niyo pong na laro-laro lang yan. Kasi yan po yung Spirit of the Pen, yun po yung anytime na magtawag ng spirit kahit yung astral projection, Mm-mm. hindi po biro talaga na Entry points po yan. entry points po talaga. Yun yung sabi ni sa akin ni Father Salon. Father Salon na Naglaro ka pala? oo, Spirit of the- na Spirit of the Glass. Anong- Yung elementary pa ako, tapos yung Ano nangyari? Sa spirit? gumalaw siya. Parang sa atin na, oy, ayos to, cool. Cool, ganon. May tumatawag ng, pero sa mga Ilan kayo? Kasama. siguro mga 5, ganon, 6, 5, ganon. So, Tapos, ilang beses ito ginawa ninyo? sa akin, isang beses lang. Tapos doon sa, Isang beses naman. isang beses lang. Yung naalala ko, yung sa college ako, yung Spirit of the Cohen, lunch break yun eh. Wala kaming ibang libangan. So doon kami sa, alam mo yung mga paralan, baka infested din. Hanggang gumalaw talaga. Tapos, alam mo yung sinong crush ninyo, yung mga ganon, sinong magkatuluyan, yung mga Kumukonsulta kayo kumukonsulta lang sa espiritu. sa espiritu na wala ka namang yung parang parang sa tingin mo libangan lang, pero yun talaga yung pinaka-entry ng ng espiritu. Ano pa? So yun, nung nag self deliverance na ako, may pinadala sa akin na talagang Prayer. nag-prayer. Yung solemn renouncement. Solemn, in front yung- of the Blessed Sacrament. Opo. Solemn renouncement. 7 days? 7 days po. Yes, Oh. solemn Solemn renouncement. Yun pala. Yun, may mga talaga, may pinabasa talaga ako doon na talagang pag ma-hit mo yun, pag mabasa ko yun, talagang yung parang galit siya na hindi ko talaga nag-react siya kasi may mga Sisigaw ka, di ba? may mga soul ties ng family ko, Unholy soul soul ties. ties. Unholy soul ties na wala mang reaction, pero may certain part doon, ayaw ko lang i-mention, na talagang galit na galit Yung mga demonyo. yung mga demonyo. Tapos nagsuka po ako, Father, doon sa Yes. sa Mount Carmelites kasi yun open nung time na yun. Tapos- Doon sa monasteryo. Monasteryo Nagsimba ka doon. na wala mang pumunta na ako doon para Pumunta ka lang doon. para sa Mag-pray. para sa solemn Renouncement. Tapos ang second day noon sarado sila. Ngayon sarado. Pag tapos may prayer yung may sarado yung yung Monasteryo. monasteryo, pero may prayer sila sa loob. Tapos may nagtutugtog ng Nag-prayer sila. nagtutugtog ng yung organ ba yun, o piano. Tapos may bell din. Yung pag-bell, talagang hindi ko talaga, ang sobrang sakit talaga. Tapos dito na naman, gumagano na naman. Nag-react ka naman. Nag-react na naman siya. Tapos, yun, ang pinagtataka ko lang, Father, kasi nung pumunta ko sa Tagbilaran, yung close, kasi 1 week naman ako dito, tapos close kayo nung Monday to Wednesday. Pumunta ko doon nung mga Tuesday ba yun,
Tapos may certain na lugar ng ng mall na na nag-react siya. Kaya yun sinabi ko sa iyo na Saan pumunta kayo sa mall? ayaw ko lang pangalanan yung baka nila. May part doon sa mall na talagang mag-react siya. Tapos yung Anong reaction ang mo? ibig ko sabihin yung Sumigaw? hindi yung talagang gumagano na naman. So, Pero hindi ka sumigaw doon. hindi, lumabas ako. Sabihin na itong adik-adik siguro, ganon yung ko eh. Yan yung, Tapos yung, niya, yung parang nakasyabu ka, no? Di ba? oh, parang nakaganon na. Hindi ko talaga, gumaganon Mapigilan. talaga na mapigil. Parang may isa salita siya Mhm. na pinipigilan ko. Mhm. Tapos nung pumunta din ako, nagsumaglit din ako doon sa sa Chocolate Hills. Mhm. Pagbalik ko gabi na, kasi nag-rent kami ng motor. Mhm. Tapos dumaan ako dito sa may yung parang walang bahay na ayun sa mga doon sa Dimyo. May mga pag may daanan talaga, may dinadaanan talagang nag-react siya na Mhm. parang Sensitive na. parang gusto niyang may kausapin siya ba na at Eh, nagtaka yung driver. Siya yung driver. Siya yung driver. tapos Kala pray ko- lang ako Mhm. na trust the Lord lang sa akin. Tapos Dahil mga infested nga lugar, doon siya mag-react. doon siya mag-react. Mhm. Tapos nung yung mga third day, ayun, talagang hindi ko na talaga mapigilan yung sigaw ko talaga Mhm. na pag Pero talaga sabi ko, I trust the Lord and with the intercession of Mama Mary, Saint Joseph, Saint Michael the Archangel, Saint Gabriel, Saint Raphael, Padre Pio, Saint Benedict. Ito pa, si Saint Benedict. Talagang galit na galit sila. Grabe. Pag i-mention ko yung Saint Benedict, parang magsabi ko, yung parang yung pinakalas na talaga niya, yung parang ayaw na. Galit na galit talaga siya. Tapos yung medal, nung hindi pa ako na-liberate, talagang hindi ko talaga siya mahawakan yung Saint Benedict Mida. Saint Benedict Vidal. Hindi ko talaga siya mahawakan. Talagang parang hindi naman siya mainit pero talagang yung kamay ko iniiwasan talaga niya. Mhm. So yun yung sa solemn pronouncement tapos sa Holy Rosary tapos ito pa yung yung Eucharistic celebration. Mhm. Siguro na-observe mo naman ako, Father, na during sa Reception. oo, Communion. communion. Grabe. Kahit hindi pa sa communion, talagang doon na talaga sa consecration. consecration, talagang doon magre-react na talaga Si na Kristo na yun. hindi ko talaga matutukan yung gumaganon ako tapos parang pag communion na kinakabahan ako na parang ako mismo sa sarili ko na kinakabahan ako pero talagang pinush ko talaga na lalapit sa iyo kung tapos yung una talagang bihis na Communion ka. communion talagang ang hindi ko iwan ko, Father, hindi ko talaga malunok yung gusto kong lunokin pero hindi ko talaga pero talaga yung pinilit ko talaga sa sarili ko na hindi ako magpatalo dito in the first stage. Nanalo ako sa nanalo na tayo. Nandito si Lord Jesus Christ sa akin. Kaya yung sa blood of Jesus Christ, yung sa wine, yun yung talagang pinakasakit na yung pag inom ko, sobrang init talaga dito, hanggang dito sa tiyan ko. Sa Tapos, dugo ni Kristo. tapos nung pagdating sa sa tiyan ko, parang yung, alam mo yung nakalunok ako ng kutsilyo, yun yung talagang pakiramdam ko na, Grabe ang sakit. ay sobrang sakit talaga yung pagbalik ko doon sa pagbalik ko sa upuan ko. Grabe. O parang gumaganon talaga ako. Tapos hindi ko mapigilan, sumigaw ako. Tapos yung prayer ko, always kong sinasabi na by the authority of Lord Jesus Christ and with the intercession of Mama Mary, Saint Joseph, Saint Michael, Saint Gabriel, and all the saints, Saint Benedict, Padre Pio. Gagagalit siya. Oo. Tapos kinakasto kasi sila sa sarili ko. Tapos parang dalawa kaming yung isip ko at saka yung ko dito. Reaction. O kaya yun yung kaya sumisigaw siya kasi Dito sa dito sa tiyan mo,
Parang hinihiwa. Parang- Kutsilyo. Parang nakalunok ako ng kutsilyo ng ng parang tinutusok talaga siya. Oh. Grabe yung Oh. Eucharist, no? Oh, grabe yung... Yun po ay yun po ay patunay na grabe si Kristo talaga yun. No, hindi yun ordinaryo na presensya ni Kristo. The real presence of Christ. So sa kanila ay simbolo lang. At yun po ay nagpatunay na yung hawak ng pari ay hindi yan ordinaryong tinapay. At lahat ng pari ay makapagbigay sa atin ng banal na katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. At si Brother Selsam, nakita po ito hindi po ito storya-storya lang. Dahil sa live natin, marinig nyo yung sumigaw. Isa siya doon. Yung grabing pagsigaw. So ito po ay very touching moment, mga kapatid, na hindi po ordinaryo ang misa. At marami sa atin, Brother Selsam, ang misa ay take for granted lang. Opo. Mas importante pa sa atin yung trabaho natin. Mas importante pa sa atin yung ating mga kayamanan. At ito po, si Kristo na po ito. Kaya nga, no, kung may misa sa baryo ninyo, dalhin nyo, mga tatay, mga nanay nandito ngayon, nakikinig sa akin, unahin nyo si Kristo. Dahil si Kristo ay buhay na buhay sa banal na misa. At sa mga may sakit ngayon, receive the Eucharist. Go to confession. Yan po ay sacrament of healing and liberation. Kapatid natin, dahil araw-araw from Thursday to araw-araw nagsisimba siya. At dumagdag yung pananampalataya niya, yung pag-ibig niya kay Kristo. Yan ang rason na na-liberate na po siya. So, patuloy ka bro, saan ka tumigil? So, ayun, yung may prayer po tayo kay St. Michael the Archangel, doon nagre-react. At saka hindi lang po ako yung pasyente doon. Sabay-sabay talaga kami. Tapos nung yung last week na maririnig ko na talaga na yung sa katabi ko, marinig ko na I will kill you, Father Darwin. Grabe naman to sa kanya. Talagang talaga, naririnig ko talaga yun na Tapos may doon, balikan ko lang ito, yung may isa doon na pasyente na matagal na, hindi ko lang i-mention yung Nung na-liberate na ako, para bang feel ko na kung tinawag ko sila Mama Mary, tinawag ko yung lahat ng na talagang tulungan siya. Yun. Tapos, yun, patuloy pa rin yung solemn renouncement ko. Tapos nung Saturday, so yun na yun, yung day of, masasabi ko na day of victory ko. Umuha na pa nga yung balahibo ko kung ko sasabihin. Pero, ayun. Kapon. Nung Saturday po Saturday. Saturday po ng gabi. Yung gabi. Oo. So yun yung masasabi ko na victorious day ko for liberation kasi nag-rosary po ako noon, kasama ko po yung father ko kasi pinapunta ko siya dito. Tapos nung after ng ayun pa rin yung pag-rosary ko, yun pa rin may reaction pa rin. May reaction talaga. Especially pag kay Hail Mary. Takot na takot sila din kay Mama Mary. Tapos nung nung may self-deliverance na ako, talagang pray ko before ko in-start yung self-deliverance, nagpray ako ng presence ni Lord Jesus Christ. Tapos with intercession of Mama Mary at yun, St. Joseph, St. Michael Archangel, St. Gabriel, St. Raphael, Padre Pio, St. Benedict. Nung nag-pray ako bro, Father, ramdam ko talaga yung nila, yung presensya talaga. Si Mama Mary, parang andyan lang sa harap ko. Kasi buhay na buhay. Buhay na buhay talaga. Tapos alam mo yung... Very personal. Sinurinder ko talaga lahat. Sabi ko, Lord Jesus Christ,
kung ito man yung cross na ipadala mo sa akin to save my family tree and to stop any mga courses na nasa nasa kanila, and then to save sa yung mga yung nangamatay na namatay na, at to save the generation of my son. Willing po ako, Lord Jesus Christ, willing po ako na pasanin tong cross kung saan niyo po ako dadalhin, doon po ako. Basta masiguro ko lang po na may chance ako, kahit konting chance na pagbalik mo, pagharap ko sa iyo, madala ko yung buong family ko sa tabi mo, makasama ka sa tabi mo. Yun yung ano ko, yun Prayer yung mo. prayer ko. Tapos nag-react yung kung saan ko iniisip na nandoon si Mama Mary, kasi inisip ko nasa right side siya eh. Yung reaction ko, yung mukha ko mapunta doon sa kanan. Na nung gumaganon pa rin ako. Parang Pero parang sumigaw takot. ka pa rin. Oo, parang takot na takot siya doon. Oh, kaya nung at first ginawa ko na kasi every rosary, nagde-deliverance kasi ako doon nung sa Saudi pa ako. So sabihin ko siguro mga 2 years. Pero ito this time iba. Yung prayer of protection kay Mama Mary na yung Other Mama Mary, I humbly ask you. And then followed by yung isang deliverance na yung Dear Jesus Christ, yung 46 Spirit. Tapos yung seals and consecrations. Yun yung nag-liberate sa akin kasi may part doon na yung almost Holy Spirit enter into the empty space. He entered into the empty spaces lived by this Spirit. Yung pagsabi ko ng Father, talagang nanglamig ako, na nawalan ako ng malay, bumagsak talaga ako. Oo, talagang bumagsak ako. Pero ramdam ko pero para bang yung ang gaan ng pakiramdam ko, na-experience ko naman yung charismatic na yung ginaganon ako. Yun yung parang nangyari sa akin. Tapos nung nakahiga na ako, yung mata ko naman anong Tagalog, tirik-tirik yung pumuti. Tumirik. Parang feel ko noon na gusto niyang bumalik sa akin. Kaya dinilat yung mata ko, tapos sabi ko, Lord Jesus, by your precious blood, please protect me with intercession of Mama Mary. Kumanon ako. Tapos napatingin lang ako na gano'n, parang blanco talaga ako. Tapos na-blanco ako. Tapos pinatuloy ko yung kasi last na yun eh. Tapos may prayer kasi ako na yung talagang nagagalit sila. Kasi sa akin, sa sarili ko, alam ko na na-liberate na ako. Oo. Feel ko talaga yung Holy Spirit talagang na nasa loob ko yung Holy Spirit. Tapos yung yun na yun. Tinry ko uli yung basahin yung prayer na nagagalit sila. Wala na pong curses reaction and spells. or curses and spells. Talagang umiyak ako, talagang Isa yun sa mga entry points. Opo. Nagpatong-patong na kasi. Patong-patong, Spirit of the Glass, curses, spells. Kasi yung buhay mo, kung alam mo yung kung magsimba ka, tapos hindi mo binigyan ng importansya yung kahalagahan ng confession. Parang useless kasi yung tapos mag-receive ka pa ng Holy Eucharist. Nadoble-doble na yung kasalanan mo. Kaya ini-encourage ko talaga lahat na mag-attend kayo ng catechism. Kasi sa aking pag marinig ko dati yung catechism, ay para man yun sa mga matanda, inayo ko naman Pero once na mo talaga, ma-start mo lang yung catechism, talagang ma-open mo yung yung sarili, mo, to be, parang yun yung seal ng true Catholic, kasi yun yung talaga natin, being a Catholic. Malalaman mo yung identity. Ng doktrina ng Being a Catholic simbahan. po, ito po yung ko, para sa lahat na hindi po enough sa atin na magsimba lang, Katoliko magsimba, marinig lang sa
sa Homily. marinig ka na homily, okay na. Pero hindi pala yan. May mga ano pa talaga na Ang lalim na mga... ang lalim talaga doktrina. ng doktrina natin na pag maintindihan natin, mas lalo tayong mapalapit sa Diyos, mas lalo nating maintindihan how we are very fortunate na Katolik tayo. Mm. Oh. Kasi si Jesus Christ yung si Jesus Founder. Christ yung founder natin eh. Hindi yung tao o ano. Ito Father, na ko rin to sa catechism. Mm. Na learn ko rin to sa catechism. Imagine mo Father, I am 45 years old this year. Pero ngayon ko lang naintindihan ang totoong pananampalataya po bilang Katoliko. So yun yung sa Sunday, yung Hindi ka na nag-react hindi. sa Sunday. Kung nakita mo malayo pa lang, parang excited na talaga ako na na sana ngayon, alam mo yung makikita excited parang na. gusto ko. Receive. Oo. Parang gusto kong yakapin. Parang gusto talaga kitang yakapin nun. And then, salamat Father Darwin na ikaw ang nagiging instrumento ni Lord na ikaw yung, sila po pala yung empowerment natin. Kasi hindi po natin to ma-start, babali guide ba na pero talagang ini-emphasize po nila na 90% po is sa atin manggagaling. 10% lang po sa kanila. Natutulungan tayo na ito po yung mga prayers na dapat mo ito po yung gagawin mo. Kasi kailangan natin sila yung nagmumold sa atin na para bang nag-form ba na parang clay ba na clay hanggang clay ka lang. Pero ikaw na yung kung gusto mong lumakad, kung gusto mong may patungan, talagang i-set mo yourself mo na pupunta ka talaga doon na direksyon. So yun po, nagpapasalamat po ako kay Father Darwin at saka sa mga team niya na talagang inoffer yung sarili to serve the Lord by this ministry. Nakikita ko po yung dedication nila. Hindi naman sila, wala namang registration fee doon na kaya in kind talagang nasa sayo kung magbigay ka, nasa sayo yung So, ang ko talaga is prayer. Pinag-pray ko po kayo palagi, Father Darwin. Thank you so much, bro. Ang yung ministry po na talagang marami pa po kayong matulungan sa gaya ng sa case ko. At saka kung hindi man gaya sa case ko, yung talagang mas lalong lalapit yung loob nila sa Panginoon. Wag na po nating antayin na may sasanib po sa atin. Wag na po yun kasi hirap talagang itong ko parang nag-ROTC ako ng alam mo yung sumigaw ako ng alam mo yun. Grabe yung pagsigaw mo. Grabe yung sigaw. Nakita po yun sa maraming mga tao na bubisita sa atin. Diyon sa pag-receive lang at consecration lang sa tinapay at sa alak. Doon na mag-react si bro. At kitang-kita po yun sa mga tao. At yung mga tao may na-trauma sa iyo, bro. At sabi, din na bumalik doon na sabi niya, hindi ko akalain na mag-react. Grabe yung reaction. Pero, yun talaga yung katotohanan. Pero bumalik sila at puno ng pagpasalamat dahil may occult spirits din. So, grabe yung niya. Bakit grabe yung takot niya dahil may occult spirit. So, after deliverance, bro, at processing, hindi siya natatakot kung may mag-react. At puno sila ng pagpasalamat. Amen. At kagaya mo, puno din ng pagpasalamat. So, ikaw ay naging instrumento, bro, sa mga taong nakakita sa'yo, actual, na hindi naman natin inaasahan ito. Siya ay sumasama lang sa kanyang kaibigan at ang nangyari, akala niya hindi siya mag-react dahil gumagawa naman siya sa mga rule of life, ginagawa naman niya, at focus siya sa Panginoon at ayun, hindi niya inasahan na marami pala siyang kasama
May kasama pala. Oo. At galing pa siya sa Saudi, no? Hindi pa Opo. siya nakauwi sa Mindanao. Opo. At nandito din yung papa niya, Yung sumusundo sa kanya. Oo. Kinabihan ko si Papa. Tay, dito ka tay, dito ka tay. Interview natin si tatay. Ito yung si tatay. Anong... Dito. Ano lang. Hmm. Tay, ano yung pakiramdam mo nung unang naobserbahan mo yung anak mo? Hindi ko. Pwede na pong pag-Bisaya tayo kung... Oo, hindi ako sanay ng Tagalog. Oo, sige. Diba? Nagugulat ako. Dili, akala ko, sabi sa sarili ko, ano nangyari sa anak ko? Mm. Kasi hindi man namin alam kung dumating na siya, Dre. Oo. Tumawag man lang siya sa akin na Siguro, i-surprise ka niya. i-surprise ko. Kahilig man siya sa surprise. Tapos sabi niya, punta ka ng Cebu. Hindi niya Sinabi. sinabi ang lugar na ito. Oo. Sabi ng yung nanay niya, nagpaalam ako, sabi ko, pupunta ako sa Cebu kasi papuntahin ako doon ni Silsam. Oh, nandyan na ba si Silsam? Yung anak na, nandyan na si Papa? Oh, wala. Nandoon sa chat, kasi chat man lang. Nakala ko, sa Saudi pa yung communication namin. So, dating kuha ka ng ticket pa, Cebu. Tapos, pagdating mo doon sa terminal, i-message mo ko. Pagdating ko doon sa terminal, sabi niya, kuha ka ng ticket para Tagbilaran. So, ako lang ang may alam na Tagbilaran pala ako. Bohol. Pero yung paglabas ko sa bahay namin, yung alam ng nanay niya, Cebu ako. So, doon na. Tapos, itong sakyan mo, magrila ka. Tapos, pagdating doon sa Dao, maghanap ka na naka-uniforme na driver or conductor, sabihin mo, itong lugar na Lila. Tapos, sa Lila may Carmel lights mang nakalagay doon. Tapos, yung hindi alam ng conductor, yung driver, nag-usap sila. Hindi din alam yung isang driver. Yung may dalawang driver, yung doon, yung may mga signboard doon, makita mo, doon siya ibaba. So, doon na, Dre, pagdating ko doon, punta kami agad doon sa Huwebes, kasi Huwebes ng umaga, 5:30 yung arrival sa barko. Pagdating dito, nasa mga 7 o'clock. Tapos pagdating ko doon, Dre, siya nga, pa, kumain ka, tapos may puntahan tayo. Akala ko maggala kami. Punta ka pala doon sa St. Michael. St. Michael. So sabi ko, St. Michael. Hindi niya sinabi yung nangyari sa kanya. Hindi. Wala. Para Tapos, hindi siya matakot. opo, Andre. Yung ako, kasi Tay, umupo ka. every Sunday. Parang mahaba pa tong kwento ni Papa. Okay, Andre. Sige, umupo. Tapos, problema. Dre, every Sunday kami nag-attend ng mass. Saka yung nanay niya, yung anak niya, hapon lang yung magsimba kasi matutulog na ng umaga. So pagdating ko doon, sabi niya, huwag kang mag-receive ng yung pangalawat. Communion. Huwag kang mag-receive ng communion, ka muna. Kumbisa ka muna. So yung araw na yun na dumating ako, hindi ako Tapos doon na siya, marami na siya mag-pray siya, ganun. Tapos nilapitan ako sa kaibigan niya nga. Pag may ka makita sa kasi isang huwag ka magugulat. Sabi ko, sige, okay lang sa akin. Yung gumanon na yung nangingiba na yung mag-lock yun na siya dito. Pero yung sinundo niya ako, wala na yung buwisis na pag ako, may sipon ka pala. Yung sabi ko sa kanya. So, pagdating na doon, hindi ko na parang umiiyak ko sa niya, Andre. Yung mag-receive na siya sa huli. Kasi i-separate man sila, Andre, yung may mga may karamdaman. Yung mga oppressed. Tapos kami ditong nag-attend sa mass, dito sa tinignan ko, yung mata ko palagi nakatutok sa kanya, Dre, kung saan siya gumanon. Kasi iba yung nasa isip ko, Dre, baka mawala yung anak ko, Ng pag-isip, kasi mawala sa sarili. Bad talaga ang nasa isip ko, mawala ang sarili. Tapos, yung gumanon na siya, Dre,
para bang hindi siya, yung ginano mo na siya Sa sa Eucharist. Eucharist, Dre. Yung hostia, Dre. Para nang ayaw niya po. Tapos, pagdating sa bibig, sigaw na siya. Ganun. Tapos, Painom. mo naman siya ng yung vino. Tapos, Dugo ni Cristo. Doon. Parang basta parang baliw. Tingnan mo doon yung mga tao. Titingnan ko mga tao, Dre. Gumanon yung mga liig nila, Dre. Nakasintro doon sa kanya. Tapos, ganun. Tapos, lalo na nakita ko yung isang babae doon, Dre. Gumalaw, Dre. Parang iring. Parang pusa, Dre. Parang kumanon sa Dre. Siya. Ito pala ang tinatawag nila na exorcist. Exorcism. Center. The power of the Eucharist. Tapos, ganun. Tapos mag-rosary kami sa pag-uwi na rin, pagkatapos na ng mas, tapos pagka mga 5 o'clock, 6 o'clock, mauwi na kami. Tapos, mag-rosary kami dire sa gabi. Doon naman, may siya. Tapos, pag react naman siya, sumigaw. Tapos, kinabukasan, punta naman doon. Morning Tapos, na naman. morning, punta naman doon. Yung na Dre, doon ako nagulat rin na pinalabas niya ako nga, pwede ako papasok. Doon sa exorcism room. Exorcism room. Exercise siya. Yung doon na. Exercise. Diba, katabi ko siya, Dre. Tapos yung isa si Brad, yung naghawak ng cross. Si brother, Ipag sa kanya. Sige, tapos, Bernard. yung Benedicto. nagsimula na tayo, Dre. Pag simula natin, tsumiga nga siya, yung mukha niya, hindi ko na yung dila na, Dre, parang dito. Tapos, galit siya sa cross. Yung cross, ganun-ganun na niya. Tapos, may naman kay Dre, yung may binasa ka naman doon sa Bible, Dre. Pag ganun, Exorcism book. yung salita ng mga Latin, hindi ko na Dre. Yung solemn Latin. Tapos yung may may tanong ka sa kanya na, Tell me your name. Tell me your name. Tell me your name. Magagalit, Dre. Tapos lumabas yung Pangalan. pangalan. Illuminati. Illuminati. Tapos yung 666. 666. Si Linus. Si Linus. Pero yung mga isa-isa yun, Dre. Pero matagal doon, Dre. Di ba? Matagal niya ibigay yung pangalan. Yes. Tapos, doon. Tapos, yung yung spirit siguro nasa kanya na, Dre. Yun, in-impress, tawag yun sa Tagalog? Kinukop niya yung cross ng gimana sa, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Yun na yung last. Tapos, uwi na naman kami, Dre. Yung last na, kasi akala ko hindi kami makauwi ngayon, Dre. Kasi ayaw ko talagang umuwi kapag ganun pa ang sitwasyon niya. So, nasabi niya, pauwi tayo sa sa Monday. Sabi ko. Hindi lang ako sumagot lang ako na, okay. Opo. Tapos, doon sa Saturday night, Dre, mga around 9 o'clock. Ganun, Dre. Matagal talaga ang namin, yung mag-rosary na kami, sit up sa mga rosary niya. Doon, Dre, pag gumanon naman siya, Dre, tapos yung gano'n niya, tapos, Saint Benedict. Saint Benedict. para yung may ibigkas sa bibig niya nga, hindi na mahirapan siya, Dre. Kapigil. May pumipigil. Tapos, siya ang nag-lead, pagkatapos, Dre, bigla siyang natumba, Dre, doon. Nawala ng malay. Nawala ng malay. Pero doon sa sahig, may puman, Dre. So, naghihintay lang kami sa kanya kasi siya ang nag-lead, Nagkatulog na. Tapos, yung partner niya, nilagyan ng nagpasalamat din ako sa partner niya, Dre, kasi during sa pala, may ilagay siya na holy oil. Tapos, nilagay. Ginanon yung tapos gumanon siya. May ilang segundo, Dre. Tapos, balik siya. Pinatapos namin ang yung rosary namin. Pagkatapos yan, Dre, nagsirin na kami hanggang alas 12 siguro yun. Wow. Na midnight.
o alauna na ba yun ng madaling araw. Nag-share na kami, Dre. Doon, nag-share na siya doon na bigla daw lumamig yung ano niya. Tapos, May ganun, lumabas. parang nandyan na kinupkop niya si Mama Mary. Mm. Yung ano, para bang gibayaw, ano yun sa Tagalog, para ba yung ano ko? Gumaan ang ano ko. Ay, salamat sa makauwi talaga kami sa ano. Hindi. Kasi layo namin, tapos yung kwarto namin, Dre, ganito lang kalaki, Dre. Oh, tapos tatlo kami. yun lang, Dre. So, Salamat sa Panginoon. so, kahapon, hindi na nag-react si Brother Sel Sam. Grabe yung pagpasalamat niya. Hindi na, parang drug-addict si Brother. Oo. Ganun talaga. Ganon. Tapos pag tumitingin ako kay Mama Mary, yung alam mo yung mukha niya na dala-dala ko pa yun. Galing pa yun ng galing yung Divine Mercy, tapos dinala ko sa Saudi. May image ka. May nadala. image ako ni Mama Mary. Tapos ngayon, pag mag-pray ako ng Mama Mary, yung time na hindi pa ako na liberate, talagang makikita ko yung mata ko parang lumalabas na gumaganon. Tapos yung mukha talaga ni Mama Mary, parang 3D talaga siya na yung alam mo yun na parang totoo na tumitingin sa akin. Kaya galit na galit, kaya gumaganon Yung ko. Galit na yung maano ko talaga yung dila ko na nung lumalabas, diba, gumaganon yung dila ko. Tapos yan yung after na na-liberate ko, sabi ni Papa na na Last night. yun, sa last, okay. Yung sa rosary din namin sa last night, na din ako, natumba din ako kasi nga, nung nag-pray ako ni Mama Mary, yung tinignan ko yung niya, yung image niya, tapos, nung pumikit ako, tapos napapikit ako sa mata, para bagang, yung niyakap ko siya, yung niyakap ko, yung parang tumindig yung balahibo ko na nawala na naman ako ng malay na natumba naman ako. Talagang buhay talaga ang pakiramdam ko ni Mama Mary. ni Mama Mary. Yun yung yun yung ko dito na talagang nagpapasalamat talaga ako kay sa ating Panginoong Diyos na at saka hindi dito ang alam mo yung katapusan ng ko. Talagang ito yung masasabi ko na parang cross ko na rin kasi nga nasa Bible na once na Na-liberate ka na. na-liberate ka na. Yung isang demonyo lalabas. At hahanap ng 7 mas malakas pa sa kanya, mas masama pa sa kanya at babalik. So yung tao na masapian, doble yung kasamaan. Oo. So patuloy lang sa rule of life, bro. Yan ang real protection sa ating lahat. At yun po mga kapatid, no? At si Brother Silsaf hindi na nag-react kapag magkatabi kami, mag-react yan. Ganyan, kapag nalapit na siya. Lalo na yung mahahawak ko ng Eucharist. So yan po mga kapatid, sana po ay natuto kayo, mga nanay, mga tatay, dalhin nyo yung mga anak ninyo sa sakramento ni Cristo. Go to your priest, receive the sacrament of protection and deliverance, confession, anointing of the sick, and then the Holy Eucharist. Yung mga hindi niya inaasahan, no? Na ito yung mangyari sa kanya. Dahil sinamahan niya yung kaibigan niya na gustong lilipat sa simbahan. And nagiging mas strong po yung faith ko after the catechism kasi doon ko na-understand the beauty of the doctrine of the Catholic. Sa sunod na mga araw, mga kapatid, siya naman yung interviewin natin after baptism niya dahil magpabautismo na siya. No? Tuwang-tuwa po ako dahil kapag makinig lang, no? Yung katotohanan ng andala sa simbahan po. Hindi opinion, hindi personal na interpretation, hindi official talaga. Nagaling sa mga apostol, sa mga church fathers, hanggang sa ngayon. So, kailangan natin ng assurance, di ba?
Kung pupunta ka sa doktor, pupunta ka sa walang lisensya. Pupunta ka sa nagbabasa lang ng medical books and then nag-proclaim sa kanyang sarili na siya ay doktor. Iniwala ka ba doon? Ganon din ang mga sekta na tatag ng tao na nagbabasa lang ng Biblia and then nagtatagtag ng mga simbahan nila. Walang authority, walang license. Walang divine license, no, sa ating Panginoon. So, ito po, hindi po pakipig-away po ito. Pagsasalita lang ng katotohanan. Marami talagang piki na simbahan ngayon. Sino yung piki na simbahan? Yung tatag ng tao. Kung ang born again, tatag ng tao, willing na willing ako, iwanan ko yung pagkapari ko. Kung tatag ng ni Kristo. Oo. Kung ang mga Mormons tatag ni Kristo, willing ako, iwanan ko ang buong pamilya ko. Magpasakop talaga ako sa Mormons. Kung ang Iglesia ni Kristo, tatag ni Kristo, iwanan ko talagang Katoliko. Kahit pari na ako ngayon. Pero bakit hindi ko iwanan ng simbahang Katoliko? Ito ang tatag ni Kristo eh. Historically speaking, o biblically speaking, siya lang ang maka-connect sa mga apostol. Wala nang ibang sekta. Wala nang ibang simbahan. Ang simbahang Katoliko lang. And then yung mga sakramento niya, buhay na buhay si Kristo. Wala dito patunay sila, si Brother Celso. Ang pangalan mo tayo? Silso. Oh, Celso. Oh, kombinasyon ng pangalan niya sa combination nanay pala. niya, kasi yung nanay niya, Salome. Salome Celsam. Tapos may nagdagdag Celso. pang isa, Celso, Celsam, Cecil. Puro adopted daughter, no? May adopted daughter si tatay, no? Thank you, Pansel. So, sa sa water baptism po, kung pwede pa lang. Kasi next lang na yung ninong. pwede. Kaso wala. Kasi, Dre, kung siyempre hindi kayo, yung mga taong nakatingin kay Sir Sam tapos hindi kilala, siyempre, siguro, Dre, yung isip na, itong tao ito, baka drug ito, nag-drug kasi yung buhok niya, kaya nga, sinasabi ko, yung buhok mo, Sam, pwede natin ito. Ayun, sabi na, huwag na pa kasi, yun eh. Kasi transplant, yung niya, buhok. Makita doon, siyempre, yun siguro, nag-change na yun kasi adik-adik. Ganun siguro ang paningin, Dre, di ba? Kung hindi tayo kilala. May iba rin version. Iba't ibang interpretation yun. Kaya. Pero yung kaso ni Bro Celsam, spiritually harassed talaga siya. And then, yun ang mga rason na magnify ng demonyo yung negative na emotion niya. Negative thoughts niya. Desire, yung hubili ko kahapon, i-magnify ng demonyo yung desire natin, perception natin, at yung attachment natin. Hindi lang i-magnify niya, i-distort pa niya. It will lead us to depression, isolation, and condemning ourselves. So, it will lead us to negative decision. So, ngayon mga kapatid, salamat sa Diyos, and then lumahalim, patuloy ka sa pagpalalim, kapatid. At yung pamilya mo, yung mga kaibigan natin, at yung circle of friends natin na maging evangelizer na tayo. No? Sa mga kapatid natin na nandito. Maraming ding nanonood, libo-libo yung nanonood natin ngayon. At sa YouTube channel din natin, i-upload din natin ito para marami tayong maabot at marami tayong mapaliwanagan sa katotohanan na dala ng ating tunay na simbahan. So maraming salamat, bro, at ipagdasal nyo kami, yung team natin, na laging malusog yung katawan at full of inspiration from the Lord. Only the Lord is our inspiration, no one else, no? At sa pamagitan ng maraming nagagalit sa atin, pero okay lang, no? Dahil sinasabi naman natin yung katotohanan. Pero okay lang, normal lang po yan. Salamat sa inyo, Sister Cecil, si Tatay Celso, at si Brother Celsam, na hindi niya akalain ang buong pangyayari. Ang dami palang mga doorway mo, bro. By the Lord's guidance. Ngayon, hindi na siya mag-react, hindi na po siya nag-react. Siya talaga yung magpapalayas dyan, hindi kami, no? Totoo yun. Yung pananampalataya niya sa Panginoon, sa mga santo,
at sa mga anghel sa langit. Amen. Oh, tama yan po. Grabe yung mga anghel sa langit. Yung mga santo, Mm. nakatulong sa kanya sa pagdasal para ma-liberate siya. Mm. So, salamat sa inyo at ipagdasal niyo din kami at ipagdasal din namin kayo. Mm. So, alam mo, kaluoy po. No? Klaro kaayo si kuya nga naay problema kay naara jud siya ni Father. Ay pala. Wala yun. So, maraming salamat sa inyo. Maraming nagko-comment sa atin. At ang Diyos na po ang magsukli sa mga kabutihan. At abangan nyo si Sister Cecil sa sunod na mga araw dahil magtestimonya siya sa kanyang paglipat sa tunay na iglesia. Amen. Marami siya mga realization, mga kapatid. Abangan nyo yan after na lang sa bautismo niya dahil family of pastors po yung pamilya niya. Hindi po ito Alliance of Baptist. Alliance of Baptist. Oy, Baptist, Brother Rian, yung pastor na Baptist. Meron namang lilipat Pastor Rian sa Baptist. Sa simbahang Katoliko po. Patuloy po tayo ng magiging diskusyon sa ibang sekta. Hindi po ako nangangaway sa inyo. Sinashare ko lang yung katotohanan na iniwan ni Kristo sa atin, sa kanyang iglesia. Hindi sa iglesia tatag ng tao. Opo. So, tatapusin natin ito sa panalangin, bro. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, their will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptations, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Fighting Maria, tatak sa FD with humble heart.